Amen. In your Bibles, please. Since it's our nanay na kay murag palid. Since it's our anniversary, amen, on the next Sunday, let's talk about church. Amen. So mo ni topic na to in the whole month of July about the church. Now, daghan kay confusion para sa mga bisita o mga nagasimba nga di pa members, this sermon would be a help para sa imuha to understand what is a church. Para ni sa imuha pod nga makasabot ka unsa ning simbahan. Okay, dili ko na guys got kung kinsa ang tinuod nga simbahan. Okay, kay ang simbahan dili man religion. Okay, ako Baptista o naay Baptist, pero ang Baptist dili mao ang tinuod nga religion. Kay ang giadto ni Jesus Christ dinhi kaluwasan, dili religion. Ang simbahan, ecclesia or church, dili siya religion. It's a body of Christ. What is a church? Ecclesia or iglesia? It is a body of Christ. Lawas ni Kristo. Usang lawas ni Kristo. Ba nga magisud lawas, it is composed of what parts, 'di ba? Our body is composed of head, hands, the hip, our knees, our toes, our feet, composed of a body. And a church is composed of saved people. Church is composed of believers of the Lord. Ang gitukod ni Christ dili religion. Ang iyang gitukod iyahang lawas. Mga tao nga nagatuo sa iyaha nga siya ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Now let's open our Bibles in Matthew chapter 16 verse number 18. One verse lang. Lingkod lang mo and let's say this aloud. Okay? Matthew chapter 16 verse number 18. Are you there? Say amen. Okay, dungan sa pagbasa and I'll pray. Ready? Read. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord sa mga kanta nga among napaminawan. And Lord, thank you Lord for your presence. We feel your presence, Lord. I pray, O God, yago Ginoo magadumala sa matag hunahuna o kasing-kasing karong gabi una na kami makakat-om Ginoo sa imong pulong tabangi Ginoo mga bisita nga sila Ginoo makaintindi o tabangi ako Ginoo sa paghatag sa imong mensahe karong gabi. O God, nya mahimo kini nga tabang sa amuang spiritual nga kinabuhi. Lord, bless our church. God, please cleanse our thoughts, our hearts. Please forgive us, Lord, for all our sins. We know we need forgiveness and we need cleansing by your blood. Let the blood of Christ be with us all tonight. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Now, the Bible says in Matthew chapter 16 verse number 18. Now, in the screen, kayo natin mga bisita nga walay Bibles. And I say also unto thee, now who was speaking? Kasi nagastorya, ang atong Ginoong Jesus. He was speaking. Were to? Whom to? Sa mga disciples, especially to Peter and to those people who is around in that time. Okay? So he said, and I say also unto thee that thou art Peter. Ikaw si Pedro. Why Peter was here? Why Peter was present in verse chapter number in verse 18? Ngano si Pedro na aman diha? Tungod kasi Pedro may gilitok nga importante kaayo para sa simbahan. Sa to, importante kayo ang gilitok. Ang statement ni Peter may tungod sa pangutanan ni Kristo nga kinsa man siya sa ilang pagkahibalo, okay, nga pagkaingon o pagkaila sa uban. Ang pangutanan ni Christ, whom do men say that I, the Son of Man, am? Kinsa man ko para sa uban nga sa tan-aw ninyo. And I say also unto thee that thou art Peter. Na. So si Pedro, na statement sa gihatag, mitubag si Pedro in verse number 16. Sa pangutanan ni Kristo, nga whom say ye that I am? May nangapangutana ko, may mangutana kinsa si Kristo sa inyong itubag. O kinsa man ko para ninyo? In verse number 16, tubag ni Pedro. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ,
Thou art the Christ. Na magisgot ang Christ na pod, Christos, means it's the sent one. What? The sent one. Kaya in the Old Testament, ginahulat nila ang sent one. Who is that? The Son of God nga is-sent sa Ginoo diha sa New Testament, Kristo, or the Christ, the promised one, the Son of the Most High God. Christ, the promised one, or the sent one. Okay? And in verse number 16, Simon Peter answered and said, in verse number 16, Thou art the Christ, the Son of the living God. So, ikaw ang Kristo, ang anak sa buhi nga Diyos. Kaning nga lesson, murag sa uban, murag review na lang. But let me give you some interesting things tonight. Okay? And Simon Peter answered and said unto him, Thou art the Christ, the Son of the living God. So, gitubag ni Kristo in verse number 17, And Jesus answered and said unto him, to Peter, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, that is Peter. For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Dili ang imuhang flesh, unod o dugo ang nag-ingon kanimo ana, kundi ang balaan nga Dios gikan sa langit mao nagpadayag sa imong ana ngano nakaisip kay ngana. In verse number 18, And I say also unto thee that thou art Peter, ikaw si Pedro, and upon this rock, kisa ng rock, that is the Lord Jesus Christ. Pedro is a pebble, small rock. Peter means, or Petra. Petra means small. Then Petros is the Christ, the and I will build my church. So he said, I will build my church. Wala niya gi-build ang Baptist church. Wala niya gi-build ang iglesia ni Kristo nga church. Gi-build niya ang unsa. I will build my church. Say church. Wala giingon unsa. Balik ko na ko. The Lord did not say anything here about a religion. He is telling about a body. Okay? Ay ang ginahisgutan din ni lawas niya, believers niya, manununod niya, tanan nga magsunod sa iya, tanan nga magtuo sa iya, tanan nga matigom niya aning kalibutana, buhi man sa o wala na aning kalibutana, motoy iyahang church, iyahang simbahan. Church means in English a called out assembly. Panagtapok gikan sa usa o katag-katag ng mga bahin, gitapok sila to build a group or a church. Okay? And I say also unto thee that thou art Peter, sa imuhang statements, and upon this rock, who am I? Right? I am Christ. I will build my church. So ang church ni Kristo mao kini. Siya ang ulo o ang karakteristik sa church niya sa statements ni Peter nga ang church nga si Kristo ang ulo, that Christ is what? That Jesus is the Christ, the Son of the living God. Mao nay tinuuhan sa church nga gitukod ni Kristo. Dili sa ngalan sa Baptist Church, dili sa ngalan sa uban nga mga religion, but built on Christ. Amen. And the gates of hell shall not prevail against it. Na ay protection gihatag ang Ginoo ana. Tanawa, hangtod sa una, gikan pa sa una igsoon, ginaguba na sa yawa ang simbahan. Ginaguba na sa yawa ang trabaho simbahan. Pero hangtod karon ang simbahan sa Ginoo nagpabilin. Why? Na ay promise ang Ginoo. He said, even and the gates of hell shall not prevail against it. If a church or a group of people standing for Christ has a true doctrine, has a true beliefs, has its stand according to the Bible, the Lord is protecting that group or the Lord is protecting that church. Amen. Naka-intindi mo? Kung kanang grupuha ba nga religion, di ata maingon sa ingan, pero kanang grupuha, igsuon naa diha ang tinuod nga baruganan sa usa ka dapat nga simbahan, sakto ang doktrina, sakto ang ginagamit nga pangtudlo, sakto ang pagpakaon sa mga tao, igsuon mo unay ginaproteksyonan sa Dios.
and the gates of hell shall not prevail against it. Many churches before, maayo sila. They stood for Christ, but they changed something. And if a church changes something importante sa Ginoo and the protection of God, mawala ba ya? Until such time, mubalik sila na pod. Kung imong studihan, gikan pa sa una, hangtod karon igsoon na yung mga churches nga, nindot ligon kay pagsugod, pero pag taud-taud nag-adapt sila mga things nga dili dapat mga igsoon nangaguba. Amen. And if a church will remain igsuon sa kabubuton sa Ginoo, that church has a promise that the Lord will protect, and that even the gates of hell shall not prevail against it. Pero pangutan na kinsa man na nga simbahan, wala ay gihimo o wala ay gihatag nga pangalan ang gitukod nga simbahan sa Dios. Amen. The Lord Jesus Christ never came to earth to build a religion. He built a relationship. Iyang gihatag dinhi relasyon. Amen. Ingon diha sa John 1:12, but as many as received him, to them gave he power to be the sons of God. Wala kami tuo para mabaptis ka, wala kami anhi o may uban namo para mabaptis ka, ni anhi ka para mangalagad sa Ginoo para tawgon kang anak sa Dios. Amen. And sa to say, kan mga Baptist churches karon nga wala na sa linya tungod kami gi-adapt nga mga dili na maayong doktrina. And I cannot say the Lord has not, wala na sila na proteksyonan sa Ginoo, but you can say they're saying, and you can judge according to righteousness. If a church, if a body of a group of people that sa una ing honest ng belief niya nag-change sila, isuon mabungkag jud. And that is kanabitawng di na gud bag-o para sa ato dapat. Amen. Na mga church nga nangaguba tungod kay they left Christ out. They left the Bible out. They left the good songs out. Amen. So Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and He never changes. So we as a church should never change. Let's stay on His words. Now let's go to Ephesians chapter number 5, verse number 25. Ephesians chapter number 5, 25. So on this mensahe karong gabi is one of the most important thing, a basic or fundamental belief nga naa dapat sa usa ka tinuod nga magtutuo ni Kristo. Okay? Namin na ba ta? Mura wa may tao din eh. Let's talk about church. Let's lay aside religion. Kaya religion na ay sari-sariling mundo. Pero ang simbahan ni Kristo nga gihimo aning kalibutan na usaraman. Nga siya ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. But what is this church, and unsa dapat ato matun-an mahitungod sa kani nga church? Verse number 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. And sa description there, it might be murag sa family, but ang unod gid ana igsuon is church. Verse 25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Gihigugma ni Kristo ang simbahan. Why? He gave himself for it. Gidescribe lang ni Pablo sa mga bana paano higugmaon ang ilahang asawa. Amen? Pareho ug sama sa pagigugma ni Kristo sa iyang simbahan. Nga naman, iyang gihatag iyahang kinabuhi ana. Naay simbahan ni Kristo tungod kay gihatag ni Kristo ang iyang tanan sa kana nga simbahan. Let's learn tonight. I entitled this sermon karong gabi, The Lord Loves the Church. The Lord loves His church. In verse number 25, ito nabasa, as Christ also loved the church. Kinsa gani ang church? The believers of the Lord. Kinsa ang church? The believers of the Lord. Kung ikaw nagato kang Kristo nga siya ang anak sa buhi nga Dios, siya imong manuluwa, siya imong tanan, igsuon
Parte ka sa lawas ni Kristo. Amen. Amen. Ang kaluwasan, wala na kinahanglan igsuon og bautismo. Amen. Debatable na para sa uban, pero may tudo sa Ginoo, di kinahanglan ang imong bautismo, dili requirement ang bautismo sa kaluwasan. Pero ang bautismo importante kaayo para sa usa ka tumuluo ni Kristo. Ang bautismo usa ka tatak, usa ka selyo nga dapat makit-an sa usa ka magtutuo para mapabilang igsuon sa mga nagatrabaho kang Kristo. Amen. Pero sa kaluwasan di kinahanglan ang bautismo, pero gusto ko mapasapi igsuon sa church ni Christ para maghimo sa kabubuton ni Christ, you need to get baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Now, karong gabi, let's learn about why the Lord loves the church. Why the Lord loves the church. And you, members, you need to be happy also while you are in the church. And I hope and I pray na sayod ka, nakiintindi ka, nganong naa ka sa church. I hope na sayod ka nganong naa ka sa church. Nganong nagpabilin ka sa church. Dili tungod kay daghan events ang church o daghan day kalipay sa church. Dili na dapat ang imong motibo. Ang motibo na to nganong naa ta sa church tungod kay nasayod ta nganong naa ta sa church. Mao ni makahatag og tulo ka bagay para ana karon nga tema. Today many people say I love Jesus but don't love the church. Dagan mga tao moingon, nahigugma mi kang Kristo pero wala nahigugma sa simbahan. Dili man na pwede nga nahigugma ka sa Ginoo nya wa ka mahigugma sa simbahan. Amen. If you love Christ, you need to love the church. Who is the church? The product of Christ. The church loved by Christ. Kung nahigugma ka sa Diyos, nahigugma ka sa church. Part man ka sa church. Naba din ni tao nga wala nahigugma siyang kamot. Naba din nga wala siya nahigugma sa iyahang ilong, bisan usa pa na katangos. Part na sa imong lawas, you need to love your own nose. And if we say we love Christ, we are a member of the body of Christ. And if we say we don't love the brethren, that would say mga igsoon, you do not love the part of your brethren or body of Christ. Amen. Gitapok na din igsoon, we assembled as a church. Nagtapok-tapok ta karon because we are assembling as a church. Amen. We are assembling, nagtapok ba, grouping. Kaya ang church is ecclesia. Ecclesia means a group of people, a called out assembly. Nagtapok-tapok para sa usa ka misyon, usa ka motibo, usa ka butang is to what? Praise and worship God. Right? Muna na ay simbahan, it's not a religion. Amen. Bisan wala ning building ani, kung magtapok ta, ang tawag sa ato church. Ang building dili church. Ang building tao. Ay ang church tao. Amen. Kita wala ni we can be a church without a building. But a building without people is not a church. Amen. So, the Lord or the Bible never separates Christ from His church. The Lord Jesus loved the church so much that He purchased it with His own blood, continues to build it, and will one day receive it unto Himself. I mean, if Jesus loves the church, then every believer should love what Christ loves. If Jesus loves the church, amen, then every believer should love what Jesus loved. Amen? If Jesus loved the church, it means Jesus loves people in His body. So we need to love people in Christ's body. Amen. There's three things that I need to give you why or reasons why the Lord loved the church. Number one. Diya sa verse number 25, ato nagibasa ganiha. Verse number 25. Husbands, love your wives. Love. As Christ also loved
the church and gave himself for it. Amen. Number one, why the Lord loves the church? Because the Lord purchased the church with his blood. The Lord purchased the church. Iyahang gipalit ang church. Amen. Acts 20:28. Please, in the screen. Acts 20:28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, what? Which he hath purchased with his own blood. So the church loved by Christ because he purchased it with his own blood. Kinsa man sa ato din hinipalit og usa ka bagay nga pagkamahala unya wa ka naghatag og value. Amen. Ang uban sa mga girls, di ba, kung nagpalit mo og kanang mahal kay nga lipstick, i-share ba ninyo sa uban? Uban mo dinalok gani mo, ayaw nagamita. Mahal kayo ni. Di ba? Kita mga boys, di ba, kung napalit kaayo nga, nindot kayo nga sapatos, I love shoes. One of my weakness, no, is shoes. Dagan ko sapatos sa balay. Na ako dala, na mahal kayo nga ipagpalit, pero di na ako gusto itamak sa basketball court. Na ako'y sapatos nga, di na ako idula. Why? Mahal. Nakaralit ka, Brother Ivan? Kamu da sa likod, di ba, lisod ka ayo itapak sa local nga court, ang imong tag 7,800 nga shoes. Pero kung dato ka, okay ra sa imo ha. Basta na kaya nga church na hinatag. Pero di na ako, kausan na ako gilaag sa SM. Pag abot sa balay, trapuhan ang lapalapa, gitago na po sa box. Because that shoes is too expensive. Sa mga mama, kung naamoy, di ba, mga bagay-bagay nga gipangpalit, mga alahas, kung di ninyo gamiton, ginatago gininyo. Why? Because you purchased that kana nga perte ka mahal. Right? Example sa kang Kristo, gibayaran niya ta, pinaagi siya ang dugo. That's why he loved us too much. God loves the church. He purchased it with his blood. Amen. Hello? We are the church. Are you with me? Kung gipangga nimo si Kristo, palanggaon nimo igsuon ang mga bagay-bagay nga ginapalangga sa Ginoo. The church is precious because it was bought with Christ's blood. The church is not man's invention, it is God's possession. Ang simbahan, pwede na ako kambyuhan ng church o religion. The religion is not God's invention, it is man's possession. Pero kung magsisigot ang church, the church, right, here's the Bible, the church is not man's invention. It is God's possession. It is the Lord who possessed, who bought with a price ang simbahan. Therefore, igsuon. Naka sa simbahan, kabalo kang naka simbahan because God purchased you with His own blood. Pastor, paano i-prove nga gipalit gud ko? You have to know God's word. You have to have igsuon kanang will or love to know God's word. For in order for you mga igsuon to appreciate what I am telling and to appreciate what is church. The church is spiritual. Dili siya religious matters nga pag magisgot ta og kana nga name nga religion ang kalibutan mag-bow down because kana dako kaayo og impacts tibok kalibutan. Pero igsuon, spiritually speaking, church is not religion. It is spiritual nga gipalit sa Ginoo. Ang gikamatyan sa Ginoo igsuon. The church is not man's invention. It is God's possession. Calvary proves how much Jesus loves His church. Kung magtanaw ka sa Kalbaryo, igsuon na ang cross, tulo ka cross.
Kung naay tulo ka cross, igsuon, nagapakita, muna ang Kalbaryo. Pero kung isa ka cross, igsuon, makita mo si Kristo namatay sa cross. What happened in Mount Calvary, igsuon, is a picture that God gave His only begotten Son. Amen. And two types of crosses. Ang isa diha kang Kristo, ang duha nito ni dawat, o ang isa wala ni dawat. Inganang kalibutan karon, may nidawat ka sa Ginoo, may wala nidawat sa Ginoo. And if you believe in Christ, dawat ng Kristo, sulod ka diha sa iyahang simbahan nga ginatawag. Never treat lightly what Jesus purchased. Di na to pwedeng i-light lang ang gipalit sa Ginoo. This body is not mine. The day I got saved, the day I received Christ, this body is no longer mine. It is the Lord's. Iyan na ni sa Ginoo. Why? Because He bought this body with His precious blood. Igsoon mo na ang ubang mga tao dili makaseryoso sa pagpangalaga sa Ginoo kaya wala nila masabti ba. Wala nila masabtan paano nagpadugo, paano sila giluwas sa Dios. Igsoon kung imo lang gyud namnamon, igsoon paano ka gipalangga sa Dios. Walay maayong rason nganong dili nimo sa pangalagaran. Ang tao magudusahay, maghuna-huna na sa kamatayon o kinabuhi, kana bitong andam na mamatay? Or dili andam kana bitong himatsuno na di pa ta maghuna-huna manawag sa Dios. Why not igsuon nga mga lagad ka na sa Ginoo, iluhon na nimo Ginoo karon pa lang ano man ay nagpaabot sa kanahapit ka na mamatay kay wa ka nay oras para unsa muhimog mga bagay-bagay para sa imuhang hinigugmang Dios. Now, if you would ask me, Pastor, ngano ingana ka mga lagad sa Ginoo? Pastor, ngano nagpastor ka? Ngano ingana magid ka magwali, ingana nag-adtugi ka, himo ka gingani? Because nasabtan nako paano ko ginahigugma sa Dios o nasabtan nako unsay kinabuhi. Nang kinabuhi aning kalibutan na mubuora kaayo. Kumpara sa eternidad igsuon. Ang eternidad wala nay kahumanan. Kung mabuhi man ta aning kalibutan na masing sagatos katuig ta nabuhi aning kalibutan na kumpara sa eternidad. Kung nabuhi ka aning kalibutan na sa gatos katuig isuon o pila man katuig mo gihatag sa Ginoo. Now I am not making you to be religious. I am talking to you to be a godly man. I am not teaching our people to be religious. Wala ko nagatulo sa inyo nga mahimo mong relihiyoso. Ang akong ginatulo sa inyo, paano mo mapaduol samot sa Dios. Masabtan ninyo ang Dios. Igsuon. Pangutanan nako, nasabtan na ba gid nimo ang kinabuhi? Nasabtan na ba gid nimo ngano namatay ang Dios para sa imuha? Ginahigugma ka sa Ginoo, igsuon mo na namatay sa para sa imo. Kung nasayod lang gid ka, paano ka gipalangga sa Dios? Walay rason nganong dili ka mga lagad sa iya. Pero muna, naalala sa atong lawas ba? Buhi pa ta, makasala pa ta. Muna ang atong lawas sa magdala ka nato, magbira ka nato palayo sa Dios. Pero kung nasayod lang gid ka, unsa ka importante ang imong oras, imong kinabuhi, aning kinabuhi igsuon, mga lagad yun ka ba? Kung makit-an lang nimo ang ugma, paminaw. Igsoon, kung makit-an lang nimo unsay ugma, mutaya kag luto. Kay kabalo makaunsay mo gawas ugma. Kung gusto ka madato, dapat may bawaan nimo ugma. Nga tawa lagi mo. Seryoso ba ko? Pero wa nato nasayod unsay ugma. Nganong gigamit man ako sa illustration ng loto? Kay mao man ni tao. Gusto mo dato. Ginatakluban sa kwarta ang unsa dapat ang pinaka-importante. Oras. Oras. Madagabya kabalo ka pila ka tuig lang diri. Wala ka kabalo no. Di man ka manguhula. Pero kung na balan lang nimo unsay mahitabo ugma. Ikaw na pinakaswerte
Pero why nasayod nato unsay ugma? Ang Diyos kabalo unsay ugma. Muna sa liga nato ang Diyos kaysa ang nahibalo sa atong ugma. Muna kapalpak-palpak ang mga tao kay pilit nato ginahimo nga hibaw-on ang ugma. Nga wa man ta nasayod. We can plan, right? We can suppose, but we cannot predict. And if we are, you're siguro usa ka sa mga Diyos. Diyos ka. Because only God can know our tomorrow. That's why ing anak kay importante igsuon. Wala ka bulo ba? Pila ta ka oras si itong basketball player, ito Bartolina? Barcelona? Basta kabulo na mo. Di ba? Kabulo ba siya? Oy players, kabulo ba siya nga mamatay siya? Napa siya dream, di ba, nga makasol sa PBA? Sa ako na dunggan. Pero nganong, wala na siya. Daghan sa dagkong mga damgo, pero ang damgo niya, damgo rang yun. Ikaw, daghan ta damgo. Ang atong mga ampo ba, unta mong uyon, ang atong mga damgo sa plano sa Diyos. Pero ang Ginoo lang nasayod. Kung iyang iuyon o dili. Ingana ka importante igsuon ang kinabuhi. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. The Lord loves His church because He purchased the Lord purchased the church. Iyang gipalit. Love the church because Christ first loved the church. So, wa lagi ta gibutang sa relihiyon. Ibutang ta sa Ginoo sa iyang tapok, sa iyang lawas. Isuon, dawata ang Ginoo tinuoray sa imong kinabuhi. Dili nga usahay ang tao, we attend church because we want others to know we are also going to church. Pero truthfully, we nag-adto tag simbahan para maingon lang nga naputay tinuuhan. Pero kung tinuuray ka nga gatuo sa Ginoo, you will love the church. Who's the church? The believers of the Lord. Ikaduha igsuon, Matthew 16:18, ito gibasa ganiya, itong mga pulo nga, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. The Lord loves the church. Dili lang the Lord purchased the church but also protects the church. Iyang giproteksyonan ang iyahang simbahan. Let's open our Bibles in Colossians chapter number 1. Colossians 1:18, please. Colossians 1:18. Colossians 1:18. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have what? The preeminence. And He is the head of the body. Kinsa ba yung nag-protect sa ato? Itong lawas, itong utok? Di ba? Di ba? Ayaw kay sakit na. O dito, gano'n. And this mind, this head, di ba ang masunod sa tibuok lawas? Nabay ulo nga, nabay utok nga musagpas yang kaugalingon? Naku, lamok, masipyat. Amen. Right? The Lord is protecting His church. And He is the head of the body. The church, kung siya ang ulo, He is what? Protecting the church. Kaya yung promise and even the gates of hell shall not prevail against it. The Lord is protecting His church. How many times na gidaot sa kalibutan ang simbahan? Katong pandemic, the devil is trying to destroy the churches. And he did. But the true churches prevailed. Katong pandemic, igsuon, gipang sarado ang mga simbahan. Right? The world controls every church. Dili ka magsimba, kaya bawal. Magtakdanay.
And they want controlled, and the devil has controlled many churches na nasarado. But the true churches prevailed. May makita ka nga why na narado. Especially kaning simbahan, wala agbi na narado. Wala may nagengong nga kami na, ang tinuod. Pero nasayod mi nga kami ang among tinuuhan sa Ginoo tinuod. Kung proteksyon namin sa Ginoo, He will really protect us. Nga dili mi magtakdanay kung naaman na COVID na mo. Muagi ang mga tanod, manago mi. Pero dili mi pwede nga maundang simba. Jesus is still building His church today. Christ is the head, the church follows Him. Satan has never destroyed the true church and never will. Di maguba sa yawa ang tinuod nga simbahan sa Ginoo, and He will never will. Listen to this. Empires have risen and fallen. Governments have opposed Christianity. Persecution has come in every generation. Yet the church remains because Christ Himself preserves it. Gi-preserve sa Ginoo ang iyahang simbahan. Nga naagihapon mga simbahan nga magpabilin gihapon diha kaniya. Amen. Stay faithful to the church. Trust Christ to lead His church. Again, ang simbahan dili religion. Ang simbahan tapok sa mga nagatuo kang Kristo nga siya ang Diyos ug anak sa buhi nga Diyos. Mo nang simbahan. The Lord loves this church because He purchased this church with His own blood. And He is protecting this church. For 14 years, the Lord is blessing the church. I can say that. Number 3 and last. Verse number 26, Ephesians 5:26. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Number 3, so on dili lang He purchased it, He protects it, but also so on, listen to this, He prepares the church. He is preparing the church. Gihigugma niya lagi, amen. Kaiyahang gipalit, iyang giproteksyonan, o iyahang gina-prepare. Kano sa man? Hangtod sa iyahang pagbalik. He is preparing the church. In John 14, we know the verses, I go to prepare a place for you. Pagkanindot, no? I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Igsoon, gipalit niya ang iyahang simbahan. Iyang ginaproteksyonan ang iyahang simbahan. O labis na iyahang ginapreparar ang iyahang simbahan sa umaabot nga panahon. You know what? Gikan natong pandemic, hangtod karon, the Lord has been doing great, preparing His church. Murag ayagan ba, nga nagaayag kag balas. Karon nga mga panahon, ayagay. Karon nga mga panahon, ayagay ba? Matira ang matibay. Tinuod ang magpabilin. Kay gina-prepare sa Ginoo ang tinuod nga simbahan. Revelation 19:7. Mao ni umaabot nga panahon. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. We are the bride of Christ. Kita ang bride ni Christ sa umaabot nga panahon sa marriage supper of the Lamb, and He is preparing the church. Christ is sanctifying His church. Christ is cleansing His church. One day He will return for His church.
Amen. Isa ka adlaw, He will return for His church. Mubalik siya para sa iyahang simbahan. Ang pangutana, mauban ka sa iyahang pag-abot. Hapit na baya, linog, baha, gubot, gobyerno, gubot. And those are what? The signs of His coming. Sorrows. How many families in Venezuela? Grabe ka sorrow. How many people died in Venezuela? 7.2 and 7.5 magnitude. 30 segundos ra ang pagitan. Buildings collapse. Many people died. May nasayo ba nila? May update ba nga pila ka buok namatay na? Still counting, right? Still digging, right? O even karon, tunaging adlaw may nakitaan gihapon patay ka natabunan og kanang dugay gipangita sa family asa sa Pilipinas sa ato diri. Dugay gipangita sa pamilya asa na ang ihang member sa family pero karon na pag-ukay nila nay tao nga natabunan. Pagkagrabe. Still digging, finding relatives where they are. Ang uban na natabunan di ay. In Venezuela. In China. Japan. Nakita nga mga tao, di ta maghuna-huna nga, uy, dapat sali ko sa simbahan sa Diyos. Hapit na mo abot ang atong Ginoo igsoon. Maybe in our generation, maybe ugma. Wala na sayod, right? Igsoon, kung mo tingog na ang trompeta sa Diyos, makadungog ka. Kaya ang makadungog, maoy mauban. Ang di kadungog, maoy bilin. When the trumpet of the Lord shall sound, itong luwas na kadungog, ang wala maluwas, wa kadungog. That's why mga igsoon, the Lord has been preparing the church. That's why He's cleansing the church. Dagan kay nga mga bagay-bagay nga nahitabo karon sa mga kada simbahan, grabing ka lisod because igsoon the Lord has been cleansing and sanctifying the church. Igsoon, you don't need to di ta kinahanglan pangitaon unsa tinuod nga simbahan. Di na mao. Ibutang nato ang kasing-kasing diha sa Dios maoy sakto. Ay nagpangita kung unsa tinuod nga simbahan? Religion, wala. Kaya tinuod nga simbahan, si Kristo ang Diyos. Si Kristo ang manluluwas. Siya ang tanan. O ang Diyos igsuon sayon, lisod ba sa Diyos muluwas? Dako kayo sa akong una sa bagay sa akong una nga kinahanglan ako ingon sa inyo ha. Sa kadagang nga debate nga dunggan ako nga unsa na. Paano ni? Lisod ba sa Ginoo muluwas? Kamo diha, lisod ba sa atong Ginoong muluwas? Ngano man? Gamahanan siya, di ba? Kaya kung dili siya makaluwas, di sa Diyos. Pero igsoon in Jeremiah, he said, is there anything too hard for me? Naabay lisod para sa ako. Ingon sa Gospels, walay imposible sa Diyos, tanan posible. And if God is able to save, and if the Lord says how to be saved, and why would we people doubt His power to save? No? Mga tao mo, kamo mutuo mo sa Ginoo, luwas dayon. Hindi mo ang inyong kaluwas di na mawala. Luwas na mo hangtod sa hangtod. May tudluan eh. Ngano man ato tagaan og pangutana ang gituldukan na sa Ginoo nga siya ang manluluwas. Lisod kayo na o mga igsoon mauna nagalibog sa kaluwasan ni kalibutan na because relihiyon ang masunod. Dili relasyon. Igsoon walay gitukod ang atong Dios anak Jesus Christ nga relihiyon. Dili Baptist, dili Roman Catholic, dili iglesia, dili unsa-unsa ang iyang gitukod.
relasyon nimo ug iyaha. Mo ang relasyon niya ang mudala kanato sa langit, dili ang atong religion. That's why kung ang kaluwasan ra hisgutan igsuon, ang Dios nag-ingon na paano maluwas. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ay naguna-una nga tinuod ba kung maluwas? Sad-an ka? Takos tang maimpierno. Pero since ang Ginoo mianhi bisan pa makasasala tang dako. Sa promisa nga bisan kinsang mutuo kanako maluwas, guniti na kay maoy tugon niya. O igsuon karon gabi una dawata ang Ginoo para maapil ka sa iyang simbahan. Listen to this. The Lord loves the church. The Lord love for the church is seen in three wonderful ways. Atong gisgutan, He purchased it, He protects it, and He is preparing for it. The church is not merely a building or organization. It is the people of Christ redeemed and loves. Paminaw and I'll be done. If Jesus loved the church enough to die for it, then we should love the church enough to be faithful to it. Kung si Jesus kasi ang gihigugma o namatay sa paraan ng simbahana, then we, kita nga mga tao, kinahanglang higugmaon ang simbahan enough nga dapat mahimo tang matinumanon ani. Ang pangutana, are you part of the church which Christ bought with a price? Are you part of the church which Christ protects? Are you part of the church which Christ prepares? Last verse and I'll be done. Hebrews 10:25, please. Not forsaking the assembling of ourselves together, that is church. As the manner of some is, but what? Exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. Igsuon, ayaw ipasawalang bahala ang pagtigom-tigom nato para simbahon siya. Simbahon ginato siya kay hapit na siyang moabot. Listen to these quotes. The church is the only institution on earth that Jesus purchased with His own blood. Is presently building by His power and will one day present in His glory. Usa ka adlaw, igsuon, karon nga adlaw iyang gina-prepare ang simbahan. Iyang gina-prepare para sa kaadlaw iyang i-present glorious, without blemish, without spot. Ang dakong pangutana, naa ka na ba diha sa simbahan sa Dios? Kung naa ka na diha, naa ka sa lawas ni Kristo. Isa karon nga gabi, simple lang. Ginahigugma sa Dios ang iyahang simbahan. Palangga sa Dios ang tanang mga tao. Gusto niyang maluwas ang tanang mga tao para mahimong parte sa simbahan. Igsuon, gusto ba nimo mahimong part sa simbahan sa Dios? Dawata si Kristo Jesus.